Guys, welcome back to my channel. Today, meron tayong short vlog about car groups. Bibigyan ko kayo ng idea bakit importante na sumali sa mga car groups, especially kung meron kang bagong sasakyan. Normally, pag meron tayong bagong sasakyan, naghahanap tayo ng group na pwede nating salihan para matuto tayo about the new car. Ngayon, meron tayong bagong Raptor at naghanap tayo ng group na pwede nating salihan. Of course, maraming groups dyan. So, pagpili ng group, dapat alamin mo kung ano yung mga rules, sino yung mga admin, ano ba yung kanilang advocacy, para malaman mo kung fit yon sa personality mo. At ang napili kong salihan is itong Elite Next Generation Ranger Raptor of the Philippines. Bago lang itong group na to at pwede kayong mag-apply as member. Sa pagsali sa group, meron niyang mga regular meetups o yung tinatawag nilang eyeball o kaya EB. Pagka EB, normally merong mga old members, merong mga bagong members na wine-welcome and then nagkukumustahan at nagkukwentuhan about dun sa sasakyan. So pagka new member ka, hindi ka pa kilala, so kailangan mong magpakilala sa mga members. So as time goes on, through regular meetups, nakakaroon ng magandang relationship at doon kayo nagkaka-exchange ng mga ideas. So, kailangan pag-aralan mo yung club na gusto mo at mag-fit ka. So, paano ba sumali? Ngayon kasi sa social media, normally yung mga groups meron yung mga Facebook page. So, maghahanap ka doon sa kanilang group page, no? And then, pag nakakita ka ng gusto mo, pwede kang sumali. Usually, doon sa group page, meron doon mga questions para sa mga willing na maging new member. Aansiran mo lang yung question and then hihintayin mo na ma-approve ka ng administrators. Yung iba namang groups nagre-require na mag-attend ka ng isa o dalawang meetups para maging full member ka. Once you become a member, pwede ka nang mag-post doon sa Facebook page at pwede ka na rin sumali doon sa kanilang group chat. So, doon mo makikilala ang iba mga members coming from different areas with different professions. Normally, yung mga groups na ganyan, meron niyang mga administrators or officers. Sila yung nagra-run ng group. Sila yung nag-organize ng mga different activities for the group. Of course, marami mga activities yan. Merong mga road trips, meron ding mga charity work, merong mga regular na tambayan, and helping din kapag merong mga disasters. Ang normal na ginagawa yung mga meetups o tinatawag na EB. So, ginagawa yan sa mga restaurant, minsan sa mga parking lots, at doon tumatambay lang yung mga members, nag-i-exchange ng mga ideas. Tinitingnan yung mga modifications, yung mga upgrade, saan mura yung mga spare parts, at normally, ano yung mga upgrades na pwedeng gawin. Isang maganda ring outlet ito para mag-relax ka. If you are an office worker or a businessman, this is a nice outlet para maiba naman yung iyong mundo. At masaya kapag mayroong mga road trips. Sa ngayon, normally, sumasama na rin yung pamilya. So, parang nagiging family affair na rin siya. At maganda rin siyang networking activity kasi marami ka nakikilalang iba't ibang tao. Pwede kayong mag-usap about business, about office, and about yung mga hobbies nyo. At ang maganda rito, nakakaroon ka ng maraming kaibigan. At the same time, natututo ka about dun sa sasakyan mo. Especially kung bago ka pa dun sa sasakyan, hindi mo pa siya kabisado, di ba? So, meron kang mapapagtanungan. Kasi yung mga sasakyan, may mga minor issues yan eh. Pero nare-resolve yan sa pagtutulungan ng mga members. So, matututo ka kung paano mag-maintain properly ng sasakyan. Katulad halimbawa dito sa aming grupo, ito yung tinatawag na Elite Next Generation Ranger Raptor of the Philippines. Bale, itong grupo namin is grupo ng mga owners ng Ranger Raptor, yung model 2023 saka 2024. Ito yung tinatawag na next generation or second gen. Ang objective ng group na ito is magtulungan about dun sa proper maintenance ng sasakyan at saka kung saan makakamura sa pag-maintain. At para makatulong din, normally, nakakaroon ng tie-up sa mga spare part suppliers, sa mga accessory shops, at ang pinaka-importante, yung tie-up sa kasa. So, ang ginawa namin, nakapag-tie up kami sa Ford Alabang. Yun ang sumusuporta sa grupo
kapag for example, merong claims for warranty or para mapabilis yung servicing, etc. So kapag merong warranty claims, ikino-course lang namin dun sa coordinator dun sa kasa, and then kino-coordinate din dun sa mga administrator ng group para tumulong din para mas mapabilis yung processing ng mga claims. So it's a two-way relationship. Minsan yung kasa nag-i-invite din about their activities. So doon kailangan din mag-attend yung mga members. And then nag-organize din tayo ng seminars in coordination with the kasa. An example na topics ay how to use yung 4x4 system, papaano mo i-maintain properly yung sasakyan, at marami pang iba. At dito sa group, ang pinaka-useful din yung chat groups, no? Doon sa chat groups, nakakaroon ka ng interaction with the members. At nagiging rin yan, parang way para halimbawa, may issue yung isa, nagtatanong, pwede kang sagutin. Or halimbawa, meron kang parts or accessories na kailangan, pwede kang magtanong sa members. Pwede ka rin magtanong about dun sa anong magandang setup, kung magpapalit ka ba, ano yung brand ng battery na maganda, ano yung magandang oil na gamitin, saan makakabili ng mga filters, etc. So it's actually a nice support group. So kailangan lang maging respectful yung mga members. At sa akin, ang pinakamagandang benefits nito is nagkakaroon ka ng madaming kaibigan. A good example, yung dati kong club sa dati kong sasakyan. Kahit hindi na ako member ng club na yon at nabenta ko na yung sasakyan ko, magkakaibigan pa rin kami. So, kapag ka nakikita kami o minsan ini-invite din nila ako, kahit hindi na ako member, nandun pa rin yung friendship. So, ang success talaga ng mga car groups ay depende rin sa mga officers at saka sa mga members. Pero hindi mo rin maiiwasan, hindi mo masasatisfy lahat ng members. So, minsan nakakaroon ng mga splinter groups kaya nakakawatak-watak. So, yung mga grupo with the same interest, nag-i-stick together yon. At nagiging successful ang isang car group kung yung mga admins at saka yung mga members ay nagtutulungan. So, kapag dumadami na yung mga members, nakakaroon ng critical mass, marami nang pwedeng gawin. Ang pinakamasaya yung mga road trips. So marami kayong mapupuntahan na lugar dito sa Pilipinas na magaganda na madidiscover mo lang kapag ka nag-road trip kayo. At mas maganda, mas marami kayong kasama. At ang isa pang masaya na nauuso ngayon, yung car camping. So marami ng lugar ngayon dito sa Pilipinas na pwede kayong mag-set up ng camp. Magdadala lang kayo ng tent and then you bring your food and then you go overnight. So yan ang mga sample activities ng mga car groups. By the way, I would like to take this opportunity na kung meron kayong Ranger Raptor, pwede kayong sumali sa grupo namin. Open po yung aming group. Walang masyadong restrictions as long as you follow our rules. So okay lang po. Good vibes lang tayo. Actually, meron kaming EB na magaganap ngayong September 8. Sunday po yon. Ito po ay gagawin namin dito sa 4th Street, dito sa BGC. So kung libre kayo at kayo ay gustong maging member, pwede po kayong mag-drop by. Ito po ay open parking dito sa BGC. Half day lang po ito. We'll start at 8 o'clock and then siguro finish at about 11. Pwede rin mag-stay, pwedeng mag-lunch together. Now, to continue, ang tanong, okay ba na sumali sa car groups? Of course, I'm recommending that you join, especially kung meron kayong mga bagong sasakyan. So, maganda itong interaction with the other members. Maganda yung meron kang support group na makakatulong sa iyo in case you have problems. And also, you can share your experience dun sa ibang members. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung ano bang meron sa mga car groups. Okay, hanggang dito na lang. At uulitin ko, meron tayong EB on September 8. That's a Sunday starting at 8 a.m. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!